Providing a dedicated and reliable service aimed at keeping you informed and up to date. This is Pilipinas Prime. Ang Pilipinas ay tumaya sa US ties para maging Asia's logistics hub. Habang sinasamantala ng Maynila ang pagpapalakas ng relasyon nito sa Washington, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang Pilipinas ay naglalayon na maging susunod na industrial at logistical hub sa Asia. Ang bansa ng Timog Silangang Asya ay pinalawak ang kanilang ugnayan sa pagtatanggol at pangekonomiya sa Washington noong panahon ni Marcos. Sa pamamagitan ng Luzon Economic Corridor, nangako ang United States noong nakaraang buwan na susuportahan ang pagpapabilis ng mga pamumuhunan sa sustainable energy, infrastruktura ng transportasyon, at semiconductor supply chain sa Pilipinas. Sa ika-6 na Indo-Pacific Business Forum sa Manila noong Martes, sinabi ni Marcos, ang mga hakbangin na ito ay magpapahusay sa mga serbisyo sa transportasyon ng kargamento, kadaliang kumilos, at pag-akses sa mga pangunahing sonang pang-ekonomiya na tinitiyak ang pagpapatuloy ng negosyo at pagpoposisyon sa Pilipinas bilang isang regional na hub para sa agribusiness at logistics sa ang Asia-Pacific. Ayon kay Marcos, ang infrastructure package ng bansa na binubuo ng 185 prioritized projects na nagkakahalaga ng 10.5 trilyon pesos, $163 bilyon, ay tutulong dito sa pag-usbong bilang susunod na pangunahing hub ng Asia para sa logistics. Ang mga katunggali ng Pilipinas sa layuning ito ay kinabibilangan ng mga kapitbahay tulad ng Vietnam at Indonesia na nagpatindi ng kanilang pagsisikap sa mga sektor na ito. Ang mga bansa sa Timog Silangang Asya ay nag-aagawan para sa isang piraso ng bilyon-bilyong dolyar sa pamumuhunan na maaaring kumalat sa buong rehiyon bilang bahagi ng US at mga kaalyado nitong pagsisikap sa pagderisking palayo sa China, salamat sa kanilang talent pool ng mga individual na may mataas na kwalipikado at makatwirang presyo. Ang Pilipinas, na ang ekonomiya ay kabilang sa pinakamabilis na paglago sa rehiyon, ay malugod na tinatanggap ang internasyonal na pamumuhunan sa mas maraming lugar, tulad ng renewable energy, ngunit hindi ito nakipagsabayan sa mga kapitbahay nito sa mga tuntunin ng pagkuha ng dayuhang kapital para sa pagtatayo ng mga bagong industriya. Nakatanggap ang bansa ng $8.9 bilyon sa mga net foreign direct investment inflows noong nakaraang taon, isang 7% na pagbaba mula noong 2022. Habang pinalalakas ng mga kaalyado ang ugnayang pangseguridad sa harap ng tumitinding tensyon sa Beijing dahil sa pinagtatalunang South China Sea, sinusubukan ng Washington na palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya sa Pilipinas sa pamamagitan ng business conference. Ito ay kasunod ng makasaysayang kauna-unahang trilateral summit ng US, Pilipinas, at Japan noong nakaraang buwan sa White House, kung saan nangako ang matagal ng mga kaalyado na palawakin ang kanilang investment partnership kasunod ng pagpapatuloy ng kanilang relasyon sa seguridad. Sinabi ng US Assistant Secretary of State para sa East Asian and Pacific Affairs na si Daniel Crittenbrink sa parehong pagtitipon, naniniwala kami sa panimula na ang kasaganaan ng pang-araw-araw na mga Amerikano ay hindi maiiwasang nauugnay sa Indo-Pacific. Ayon kay Marcos, upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya, ang Pilipinas ay naghahanap ng mas maraming dayuhang direktang pamumuhunan at pagtaas ng pagkakasangkot sa mga global value chain. Nagpatuloy siya, ang Pilipinas na may matatag na ekonomiya ay magiging mahalagang kaalyado sa rehiyon.